Hello, hello, guys. Me again. Pag-usapan natin ito si ano. Late na to eh. Yung witness na nagsasangkot sa pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Ito si Early Gutesa. Early Gutesa. Yes, tama. Okay. Kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Pa-follow na rin po ang bagong page natin, Article PH. Maraming salamat. Intro. And, usapan natin itong medyo panis na. panis na topic. Dapat ng isang araw pa to eh. So, tara. Usapan natin ito. Manatili ka muna nakatayo kasi nanunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga po'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Pwede mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. Ito guys yung sinasabi nilang ito. Ito daw po yung pinaking dokumento. Pinaking pirma. Parang yung falsification of public documents. Ayun yung lumalabas dito. Trapahin ka pa natin. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? Yung notaryo, yung abogado. Sa may abogado mismo yung pineke. I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Halatado masyado to si si Marcoleta. Galing umakting. Intindi. Mamaya ka. Tuloy. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiran na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Okay. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas
dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Okay. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Lilibag. Tignan mo, alatado na ano eh. Scripted yung pagkakagawa nila. Kasi kung kabisado niya yung mga sasabihin niya, hindi niya na binabasa yan eh. Kung sincere, kung totoo, hindi na kailangan basahin yan. Gagawin niya dyan. Hindi na kailangan yan yung mga ganyan. Script na yan. Hindi na kailangan niya. Meron man yan, pero hindi niya na babasahin ng dire-diretso yan. Parang ano na binubuod. Ano mo siya, Andrew? Nood lang. Kituloy. Corner Dragonfly, Bali Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang higit kumulang 48 million pesos. Wait lang. 48 million. Parang may nakita ko. Sige, tuloy natin. Ilalabas natin yung mamaya. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na mag-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul.
Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na ako na, di ko makita na putol na siya. Ayan. Tago muna natin. Tingnan mo, biruin mo ha. Kung totoo nga talaga yung ano na yun, kabisado niya yun eh. Hindi niya na kailangan may malaktaw-laktawan. Kalokohan yun. Si Marcoleta, kukuha na nga lang ng witness, di pa marunong magbasa. Ay, may pakita lang. Ano. May ipit to si Marcoleta balang araw. Kasi may, ano yan, falsification of public documents yan. Attorney ka, alam mo yan. Mahirap yan. Sa yung pinagsasabi nito ni Orly, paniwala ba? Hindi, di ba? Nasa abroad ako pero alam kong ilan yung pinaka-maximum na timbang ng isang maleta. Ilan? Tignan mo to. 2.2 ang halaga. Ang nakulimbat nila. Bilang ng perang papel. 2,208,000 peraso bawat isa. Ang timbang. Cash 2.2 tons. Maleta 46 times 5, 230 kilogram. Kabuuan 2.4 tons, tonelada. Kaya ang alam ko sa maleta is 35 lang to 40. Sabi mo ng 45. Sa isang maleta may titimbang pa na 3 kilo. Hindi kaya buhatin ng isang tao yan. Kung ganyan, dalawa yan. Maglulukuhan na nga lang. Di pa inayos. Hindi ba? Ba't hindi pa nila inayos? Maglulukuhan na nga lang sila. Tsaka meron pa. Kilala niya siguro to. Ni Orly, kilala niya siguro yan. Ito pa isa. Sila po yung nagpapabulaanan na yung state, ano niya, yung sinasabi niya sa Senate is kasinungalingan. Ito yun, masalaysay nila. Kayo na bahala magbasa dyan. Tuloy natin yung video, guys.
Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa Billion yung ano niyan eh. Kulang isang truck yan. Kulang ng isang truck yan. Yung mga bawat maleta na. Yung sobra-sobra. Hindi kakayanin ng isang truck. Pwede din pick up. Mahalata kayo sa guardhouse. Ano? Ano nangyari? Diba? sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga na-detail na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagdanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na harin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga Papatawag to, syempre. po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ano ba din ito? John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. Naku, dalawa ng Estrada. You may continue, Senator Paglalay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdideliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdideliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami na ang actual ko na deliver talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed
minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nagagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdideliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganung rate, ganung beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May bigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nag-duty, nag-rotation basis yung duty, so pag wala ka, absent ka, iba ang nag-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nag-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung sumituloy at paig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron pa naman ako sa iyo. Meron pa naman 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may mga detail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Agutesa, sa panig ng pagdideliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun siya na may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, mapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming noon, Your Honor. Alin bahay? Yung ang pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, meron May nadamay pa. Ano ba yan? Bato si Bato kasi. Tanong pa Bakit nagtanong ka pa kasi? Ayan tuloy, nadawi si Michael Yang. Ito naman si Marcoleta, in-interject niya kaagad. Grabe naman yan, halatado boy. Meron pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonifaz, sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yun. Sa? Yung Dides, nagkataon lang ba to? Ulit Ole, maraming salamat.
Dahil dyan, sumablay ka. Dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni... Yari itong dalawa to. Good talaga. Anong connection ng dalawang yan? Damay pa nga. Speaker yun? Kasi doon na nag-deliver yung tropa nung hindi na nag-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nag-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Yeah, itanong may papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Meron pa ba nakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Tiksay ito? Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair. Dalawa pagkatao pala na itong bugok na to. Abangan natin sa mga susunod na araw kung ano mangyayari. Di ba? Abangan natin yan kasi pineke daw yung notaryo ng yung sworn statement ni Orly Gutesa. Alam ko papalag pa rin to si si Marcoleta. Sasabihin niya na kahit hindi man na yung legit na perma yan, yung importante yung nasa statement ni Gutesa. Malay ba ni Senator Pingdian kung ikaw lang din yung gumawa tanga. Nung hirap tayo Marcoleta, wala ka nang bilang dyan, manggugulo ka pa. May makita lang butas sa'yo, dadalihin ka. Ingat-ingat ka ba mawala ka bilang senador? Kala. May tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi mo 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat manita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million na laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yun, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, na 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta?
Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idinedeliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nag-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Yung Honor. nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Honor. Mr. Chair, payagan niyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Honor. May petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tinignan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWH Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, Malinaw na malinaw yung Diskaya sinungaling. So, yung statement mo, hindi mo kabisado? Anong page? Anong paragraph? Hindi mo alam yun. Markuleta, kabisado. Aray ko. hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka. Kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po dito dahil masyado na pumahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, hindi ko na maliwanagan kasi nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka kung may connecta doon sa ano mo, baka kung sinadya mo. Ngayon kung sasabihin mo, nagkamali. Tama. Tawag mo yung animal na yan. Kasi wala na dito sa Pinas yan. Asa pa kayo. Ka lang, tatanggapin ko yun. Your Honor, hindi po ako naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na po na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo
na USEC for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar. Tapos na yan guys, dito natin ano yun. Tawag yan. Next topic natin yung mga banateros. Itong salaysay ni Alan Celso. Ito yung sinasabi niya dito. Nung ika-25 ng Setyembre, napanood ko si Oli Gutesa sa YouTube patungkol, wait, napalakayin natin. Ano ba ito palakayin? Ano yan? Patungkol sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, dito ay narinig kong binanggit ni Oli Gutesa ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kakilala na kasamahan sa trabaho. Nagkasama lang kami ni Oli Gutesa simula nung ika-15 ng February 2025 hanggang Agosto ng taon na ito. Bilang mga personal assistant ng mga kamag-anak ni Congressman Saldico, nalaman ko na lamang na siya ay huminto sa trabaho simula nung ika-6 na Agosto. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong matandaan o narinig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-maletang pera. Sabog. Ano ba yan? Ito. Sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anumang lugar. Lalo na sa 56th floor ng Horizon Residence Taguig City at 42 McKinley, Taguig City. Tulad na sinasabi ni Oli Gutesa, ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni naman para sabihin ng mga nakasaad na salaysay na ito. Kasi nakita mo na, mga katarantado ang ginagawa nyo. Kakarmahin kayo, not now but soon. Urgent. Ito yata yung si Celso. Pero pa isa. Ito isa. Si Mark B. Bunagan. Noong ika-25 na September, napanood si Oli yung karo sa Blue Ribbon Committee. Para-paras natin. Maparas nga lang siya. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong matatandaan na nababasa ako sa umano'y pagdadala na mali-malit ang pera. Kakataon na kami ay nagdala ng maleta. Wala, ito rin din yung kaganina. Malaya akong isinagawa ang salaysay na ito upang pabulaanan ang mali sa pahayag ni Oli Gutesa na at patunayan ang mga aking sinasabi. Nakahanda akong humarap sa Senado o anumang hukuman o sa ano pa mang pagdinig upang patunayan ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ni naman para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Dalawa na sila. Marcoleta, anong sagot mo dyan? Magsasalubong na naman yung dalawang ano mo dyan. Kukulubot na naman noo mo dyan. Ba't kaya ito no? Mag-amang Marcoleta? Nanggugulo lang talaga sila. Wala silang ano dyan eh. Dapat sa dalawang to, binabaon na ng buhay yan. Dapat tinatanggal yan. Ano ka ba? Bakit di matanggal-tanggal yan? Kasi may hindi kasi mabago-bago yung konstitusyon natin eh. O ito pa yung mga didis na nagpakalat ng fake news. For a while, pero lahat ng data ng hindi sa inyo. Sila ba na-approve or
Di ba? Ganyan katindi yung mga DDS. Mag-reverse. Tapos gawin parang totoo. Pero nauuto lang naman nila yung mga DDS na tatanga-tanga kagaya nila. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At follow na rin po ang ating Facebook page. Ayan po sa baba. Ayan. Bali, pinalitan natin yung Facebook page natin kasi meron tayong kapangalan. Loyalista din po siya. Mas maganda na yung tayo na mismo ang magpalit. Kasi siya po yung pinakamaraming subscriber. Siya po yung pinakamaraming subscriber at maraming followers sa Facebook. Respeto na lang. Sa may-ari ng Facebook page na yun, patawad po. Thank you and goodbye.